Hi there, welcome again sa ating YouTube channel, Juhongit mga Kabs. At huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you so much for watching and listening sa ating podcast mga Kabs. Kahit kaunti lang tayo ay tuloy-tuloy pa rin yung ating podcast at magbibigay ng mga entertainment and information about sa ating mga nangyayari sa iba't ibang mga lugar natin sa ating bansa o any country or outside country natin mga Kabs. At yun again Kabs, yung ating podcast ngayon ay about sa pinangunahang rally ng Iglesia ni Cristo, tinatawag na National Rally for Peace or Rally for Transparency and Better Democracy mga Kabs. At yun Kabs ay siguro ay update naman tayo sa kanilang mga rally at napanood naman natin sa simula at hanggang natapos ang kanilang rally. Kaya merong parami pa konti yung mga sumasama sa kanilang rally mga Kabs. At ito ay naging successful ang kanilang rally kahit ito ay 2 araw lamang. At dahil kay Edwel Zavela, INC spokesperson, ay sabi pagod na rin ang mga tao mga Kabs. Talagang mapapagod yung mga tao Kabs kasi nga ay syempre tuloy-tuloy ikaw naman 3 araw walang pahinga. At nakita naman natin yung iba ay nasa tent lang namang ay kanya-kanyang tent yung mga silang ay kanilang pinagsisilungan, di ba Kabs? Wala silang talagang accommodation na talagang tinayo na, di ba, para maganda at ma-relax naman sana yung mga yung mga member nila ay sana ay di ba, di mainitan o maulanan ng ganun guys, lalo pag madaling araw, lalo yung mga matatanda ay syempre magkakasakit talaga pag ganun ang mangyayari kung pagtuloy-tuloy pa rin saka ang sama ng panahon nan guys, di ba guys, napanood naman natin na umuulan o umaambon, kaya talagang magkakasakit ang karamihan sa kanila. At alam naman natin yung trangkaso ay hawa-hawa yan, di ba guys, magkakasakit, virus yung mararanasan ng mga member nila. Kaya alam naman natin, maganda naman ang kanilang National Rally for Peace para yung mga kapwa ng mga magnanakaw na kumukuha ng pira na para sana sa mga taong bayan o sa ating mga infrastructure na kailangan na ipagpatayo, di ba guys, mga ganon, napanood naman natin yung sa about sa mga flood control na ito. Lalo na kay Zaldico, na lumabas na hindi naman natin alam kung katotohanan yun guys. Pero dito muna tayo sa rally ng Iglesia ni Cristo guys, ay napakaraming nanonood at syempre maraming ding ay sumasabaybay at marami din sila, 'di ba? Umabot din ng 600 plus yung bilang ng mga tao na nandoon sa loob ng Quirino Grandstand o sa Lunita Park at maraming mga kapulisan nag-aabang for kung anong magkakaroon ng problema ay nandoon yung mga kapulisan natin at yung mga ibang mga nurse at nandun lahat guys nag-aabang kasi nga ay kulang yung facility ng kanilang paghahanda ng kanilang rally, di ba? Nakita naman natin pila-pila yung mga umiihi o nagdudumi doon sa bathroom. O di ba guys? Tapos ayun, 3 days pa gagawin ng 3 araw. Walang liguan. Ano to? Walang liguan. Kaya mahirap guys. Kaya yun ay siguro talagang ginawang 2 araw na lang dahil hirap na rin yung mga organizer nila siguro pag-organize sa mga ganong bagay. Ay siguro baka mayroon nagreklamo, wala nang makain, di ba guys? Kaya mahirap na. Pag walang makain, mamaya imimidya pa, malaman ng lahat, o di ba? Kaya imbis na National Rally for Peace naman ay marami namang chichiburechi ang marinig ang kanilang mga about sa member nila na mga nagsasabi na kung ano-ano. At napanood naman natin iba guys sa ibang-ibang mga media may mga kunting about kung anong pinaglalaban nila. Yung iba ay wala namang talagang alam, sumama lang para dumami yung member nila at ito ay talagang masabi na
maraming tao ang sumama kasi nga ay yung iba ay wala namang hindi pa alam yung mga pinaglalaban nila, lalo na yung mga young age na sumama sa kanila. 'Di ba guys? At para sa akin ay maganda naman talaga ito. Kasi siguro natauhan naman yung mga magnanakaw na mga nangunguha ng mga ganong pera sa bayan natin o yung mga pundo na para sa ating mga bansa, mga project na para sa ating mga Pilipino o sa mga ganon, mga public. O, di ba guys, lahat ng mga taong bayan ng mga Pilipino. Kaya lang ito ay talagang hindi pa natin malalaman kung sino talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Kaya ito, tungkol sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ay may mga iba't ibang mga sumali din na mga realista. Yung iba ay sumisigaw na Marcos resign, pero 'di ba, yung kasi yung usapan nila ng hinihingi na 3 araw na rally ay about lang sa National Rally for Peace. Kaya yung iba ay nakisawsaw sa rally ng Iglesia ni Cristo, kaya yung mga ibang kapulisan ay hindi sang-ayon sa mga ganitong bagay dahil bilin naman sa kanila yung mga kung ano lang yung pwedeng irarally ay yun lang dapat. 'Di ba mga Cubs? At kayo, ano ba yung masasabi nyo? Kasi napanood natin, yung mga rally nila ay merong mga netizen na hindi rin sang-ayon at merong natuwa at hindi rin natuwa. At ito guys, yung pinakahuli nating podcast na nakipagbigay ng komento si Amy Marcos, yung kapatid ng Presidente Marcos about sa paglulong about sa droga, 'di ba guys? Lahat naman siguro napanood yung mensahe ni Amy Marcos about sa anak, asawa ng ating Presidenteng Marcos. Kaya yung iba namang mga netizen natin ay merong pinagginawa nilang katatawanan at merong mga 'di ba, iba-ibang mga komento yung ating nabasa about sa paglabas ni Amy Marcos sa kanyang kapatid na ito ay lulong sa droga at kasama pa ang mga anak nito at kanyang asawa. Kaya ito guys ay 'di ba, naglabas naman si Sandro Marcos ng kanyang mensahe. Ayon ito ay walang katotohanan at walang magandang dulot sa bayan. 'Di ba guys? Totoo naman. Kung merong katotohanan ay hindi natin alam dahil kapatid niya ito nagsabi at syempre alam naman natin pag sinabi lang naman ay 'di ba? Kaya maraming mga komento na kailangan nila magpa-drug test. Kaya dapat iwan ko guys, kasi alam naman natin yung drug test na ito ay pwede naman to ipipiki. 'Di ba? Lalo na yung mga matataas na mga tao sa lipunan natin ay talagang meron talaga yan. Hindi mawawala talaga yung ganong kalakaran. Kahit 'di ba, sa mga ordinaryong tao ay hindi talaga mawalan yan. Sa mga matataas pa kaya ng mga tao, 'di ba mga Cubs, hindi talaga mawalan yan. Kaya dito talaga yung ending na ito kay Amy Marcos ang viral sa social media about sa kanyang kapatid. Kaya kay maraming mga batikos about naman kay Amy na yung mga sinabi ni Amy Marcos doon sa protesta o sa rally ng Iglesia ni Cristo ay pinagtatawanan na lang ang kanyang mga sinasabi tungkol sa kanyang mga kapatid at sa kanyang kapatid na si Marcos Jr. at sa kanyang mga pamangkin na rin ito at sa asawa si Liza. Yan guys. Kaya ganun talaga guys ang buhay ng mga hindi pa kontento sa buhay guys. Mahirap natin intindihin yung mga ganito. Mayaman na sila. Kung tutusin, mayaman na sila guys.
Kaya di natin kung anong pinaglalaban ng kapatid ni Amy Marcos, at dahil yung iba naman ay nagsasabi na hawaan daw to ng mga doon sa side ng mga DDS or DDLS. Yung doon sa side ng, 'di ba? Kay Duterte, doon sila sinasabi doon sa side ni Duterte na hawaan daw siya, guys, sa mga ugaling ganito. Kaya hindi natin alam kung ano ba talagang katotohanan na ito, at marami kasi mga pasabog at mga kwento-kwento na hindi na natin pa alam dahil puro imbestiga lang ang nalalaman. Kaya marami mga kapwa natin mga Pilipino na natatagalan talaga kung sino yung makukulong dahil puro lahat investigasyon. Kaya guys, ano ang inyong masasabi about dito? Comment down below, at ako naman ay humahanga sa rally ng mga Iglesia ni Cristo dahil kahit paano ay siguro na gising-gising paano yung mga magnanakaw, di ba? Sila pa lang naman 600,000, paano pag sumama ng lahat ng mga tao, tinatawag nila the power of people or people power, di ba guys? Kaya mahirap na yung ganun pag yung tao na ang lalaban sa katiwalian ng mga masasakim na ito na nakaupo sa gobyerno, ay wala talagang magagawa sila, guys. Kaya sinasabi nila the people of the power o people power. Ano yan, guys? I-revise na lang. Ganon yun, guys. Kaya mahirap talaga na makapagnakaw, pero pag galit na yung mga tao ay wala na talaga magagawa kahit ano pang harang nila yan. Kahit gaano pa yung mga maraming pulis, kung talagang sama-sama na lahat ng mga tao. 600 pa lang yun, di ba? 600 plus. Para nagdagdag na lahat ng mga iba't ibang mga relihiyon, ay wala na. Kaya lang guys yung ating podcast ngayong araw. Thank you so much for watching and listening. Medyo matagal-tagal at mahaba. Wala nang manonood naman ito. Pero huwag kalimutan guys mag-like and subscribe. Go home it. We are out. Peace.